Magandang araw po, purihin ng Panginoon. Tayo ay nasa lesson 15 sa ating pag-aaral sa kwento ng pag-asa, ang paglikas ng mga Israelita mula sa Ehipto. Pagkatapos pinangunahan ni Moises ang mga Israelita palabas ng Ehipto, hinawi ng Diyos ang dagat na pula bilang paghahanda sa kanilang daraanan patungo sa Kanaan na ipinangakong lupain. Nawala ang tapang at tiwala ng mga Israelita sa Diyos at nauwi sa pagkatakot nang makita nila ang hukbo ng mga Ehipsyo. Mababasa natin sa Exodus chapter 14 verse 1 hanggang 12 na hinabol ng mga Ehipsyo ang mga Israelita. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Pabalikin mo ang mga Israelita at doon mo sila pagkampuhin sa tapat ng piharirot ng Baal-Zipon sa pagitan ng Migdol at ng dagat. Aakalain ng paraon na kayo'y nagkakaligaw-ligaw na sa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Pagmamatigasin ko ang paraon at hahabulin niya kayo, ngunit ipapakita ko sa kanya at sa kanyang mga tauhan ang aking kapangyarihan. Sa gayo'y malalaman ng mga Ehipsyo na ako si Yahweh." Sinunod ng mga Israelita ang sinabi sa kanila. Nang makarating sa paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng paraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya ay 600 pangunahing karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa ay may sakay na punong kawal. Pinagbatigas naman ni Yahweh ang paraon at hinabol nito ang mga Israelita na nooy buong pagtitiwalang naglalakbay. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng paraon at sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Piharirot sa tapat ng Baal Zipon. Matinding takot ang naramdaman ng mga Israelita nang makita nilang dumarating ang paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila kay Yahweh. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibigan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay. Inilabas mo nga kami sa Ehipto, ngunit tingnan mo ang nangyari. Hindi ba bago tayo umalis, sinabi na namin sa iyo na ganito nga ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag mo kaming pakialaman at pabayaan na lamang kaming manatiling alipin at pabayaan sa Ehipsyo sapagkat mas gusto pa naming maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo." Sa Exodus chapter 14 verse 15 hanggang 31, gumawa pa ng mga himala ang Diyos. Ang pagtawid sa dagat na pula. Sinabi ni Yahweh kay Moises, "Bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Tapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo. At pasusundan ko kayo sa kanila, ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng mga paraon, pati ang kanilang mga karwahe, ipapakita ko sa paraon at sa kanyang hukbo ang aking kapangyarihan. Ngayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako si Yahweh. Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa paglalakbay ng mga Israelita ay nagpahuli sa kanila, gayon din ang haliging ulap. Ang ulap ay lumagay sa pagitan ng mga Israelita at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, maliwanag naman sa mga Israelita. Dumating ang gabi at ang mga Ehipsyo ay hindi makalapit sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkod sa ibabaw ng dagat. Magdamag na pinaihip ni Yahweh ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita ay tumawid sa dagat na ang nilalakara ito yung lupa sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo hanggang sa dagat. Ang mga ito ay mga kawal ng paraon na nakasakay sa mga karwahe at mga kabayo. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo ay ginulo ni Yahweh mula sa haliging apoy at ulap.
Napabaon ang gulong ng mga karwahe at hindi sila makahabol ng matulin. Kaya't sinabi nila, umalis na tayo rito sapagkat si Yahweh na ang kalaban natin. Sinabi ni Yahweh kay Moises, itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga ipsyo pati ang kanilang karwahe. Ganun na ang ginawa ni Moises at sa pagbubukang liwayway na numbalik sa dati ang dagat. Ang mga ipsyo ay nagsikap makatakas ngunit pinalakas ni Yahweh ang pagdagsa ng tubig kaya't nalunod silang lahat. Nang bumalik sa dati ang dagat, natabunan ng mga karwahe at kabayo ng paraon, pati ang kanyang buong hukbo at wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat na tuyong lupa ang dinaanan sa pagitan ng tubig na parang pader. Nang araw na iyon, ang mga Israelita ay niligtas ni Yahweh sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo nagkalat sa tabing dagat. Dahil sa kapangyarihang pinakita ni Yahweh laban sa mga Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa kanya at sumampalataya sila sa kanya at sa lingkod niyang si Moises. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang araw po muli.